Today I want to speak to you today about our topic in part 2, overcoming the challenges of life through Jesus Christ. Overcoming the challenges of life through Jesus. We are now in part 2. So pag-aaralan po natin yan mga kapatid, overcoming the challenges of life through Jesus Christ. There are so many challenges in this life mga kapatid, at bawat isa po sa atin mga kapatid ay wala pong exempted dito. Lahat po may mga challenges, may mga pagsubok, mga test, mga trial na atin pong pagdaraanan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ready ka na ba kamo? Ready ka na ba? Amen? Alright, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa inyo po na naririto once again, thank you for coming. At relax po lang tayo mga kapatid at enjoy nyo po yung inyo pong time po ninyo. At sa mga nanonood, once again, thank you for tuning in. At share nyo po ito mga kapatid sa inyo pong mga newsfeed para marinig din po, mapanood ng inyong mga kaibigan, mga friends po ninyo, lalo na ninyong mga mahal sa buhay. Ito, niniwala ko mga kapatid na ang salita ng Diyos ay patuloy na mangungusap po sa atin. Kung nangusap po siya noon, mangungusap din po siya ngayon. Amen? And the Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, the Bible says that no trial has overtaken you that is not faced by others. And God is faithful. He will not let you be tried beyond what you are able to bear, but with the trial will also provide a way out so that you may be able to endure it. Father, we thank you. We thank you that your word are life and spirit. As I'm going to preach your word today, O God, use your servant and instrument only. Anoint me to preach. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name, Amen. Here, in this verse, maliwanag mga kapatid, na sinasabi that no trial has overtaken you that is not faced by others. Other version says, no temptation. Yan ang binanggit po dyan, yung temptation or trial or test. Kahit na ano po yan mga kapatid, o man ang binanggit dyan sa ibang mga version, isa lamang po ang tinutukoy po niya dyan, that God is faithful. Everyone says, God is faithful. God is faithful. Tapat po raw ang Diyos. Kaya ang sabi sa Tagalog, ganito po sinabi, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ano man ang iyong test na pinagdaraanan ngayon, mga pagsubok ngayon, nararanasan din po yan ng ibang tao. Iba't iba po ang pagsubok. Kaya wag po natin sabihin na ikaw lang ang may pagsubok na pinagdadaanan yun. Dahil sa mundong ito, sa oras na ito, mayroong tao ngayon na mas matindi pa ang pinagdaraanan niyang pagsubok kaysa sa iyo. Amen? Iba-iba po ang pinagdaraanan po natin. Amen? Emphasis, iba-iba. Iba-iba ang pinagdaraanan natin. Ibig sabihin, may pagsubok ka, may pagsubok ako, lahat tayo ay mayroon pong pagsubok sa buhay na ito. Iba-iba lamang po siya. Minsan, yung iba ay dahan-dahan yung mga pagsubok yung pagdating. Minsan naman ay parang sunod-sunod yung pagsubok sa kanya. Amen? Sabi mong katabi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Amen? Na, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Ano yung ba yung pangako ng Diyos? Tuloy natin. Ano yung pangako ng Diyos? Na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen mga kapatid? Para mapagtagumpayan nyo ito. Ibig sabihin, yung pagsubok na dumating sa atin, ano man yung dumating na yung pagsubok na yan, tandaan mo mga kapatid, na mayroon pong kaparaanan ng Diyos at kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay iligtas. Kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay magtagumpay sa pagsubok na yan, sa test na yan, sa trial na yan, sa temptation na yan, ano man yan, sapagkat ang Diyos po natin ay mananagumpay. Sabi niya doon sa unang part 1 po natin, sabi niya, take heart for I have overcome the world. In other words, every temptation, mga kapatid, pinagdaanan ni Jesus Christ. The Bible says, He's tempted everywhere, yet not sin. Why? Because the Lord Jesus Christ, He is totally dependent to the Father. Naka-dependent po siya doon sa Ama.
Siya naman po ang nabuhay sa mundong ito na sinubok sa lahat ng pagkakataon sa maraming paraan. Think about it, in 40 days, araw-araw nandun si Satanas. Pero kahit minsan, mga kapatid, hindi nagtagumpay si Satanas. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang ginamit ng Panginoon, siya po ay nanangan sa kapangyarihan po ng Ama. Kumbaga, nandoon po siya. Kasi nung ang Panginoong Jesus nasa lupa siya, mga kapatid, yes, He is the Son of God, but also mga kapatid, binubad niya ang kanyang katangiang pagka-Diyos. Sabi ng Biblia, nang siyang maging tao, siya'y nagpakababa. 100% fully human, mga kapatid. That is Philippians chapter 2, verse 6 to 11. Pinaliwanag ko po yan. Nasa YouTube po yan. Yung si Jesus ba ay Diyos, nandun po yan sa atin pong YouTube. Naka-upload na po yan sa True Gospel Church. Sa YouTube po, pinaliwanag ko po yan. Kaya po, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, kung ang Panginoong Hesus ay dumaranas po siya ng mga iba't ibang mga pagsubok, tayo rin ay daranas po ng mga pagsubok, mga challenges, mga trials sa buhay na ito. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Nakatira ka pa sa mundong makasalanan ito. We as a Christian, mayroon tayong three enemies. Number one is what? The world around you. When I speak about the world, we're speaking about the system of the world. Yung sistema ng mundo. Number two is what? Walang iba kundi si Satanas. Ibig sabihin, mga kapatid, marami pang mga espiritong kumakalat-kalat, mga kapatid. Marami siyang pwedeng impluensyahan para ikaw ay magkasala. At number three, yung ating pong flesh. Nandito pa tayo sa atin pong nabubulok na katawang ito. Kaya kailangan po, mga kapatid, kailangan po natin ang salita ng Diyos, kailangan po natin ang paggabay ng banal na Espiritu upang mapagtagumpayan natin ang mga pakana, mga palaso, mga deception ni Satanas sa mundong ito. Amen? And in fact, we cannot live a victorious Christian life without the power of the Holy Spirit. Yes, Christianity is not boring. Christianity is about life and purpose. Mga kapatid, amen? Ang buhay ng Kristiyano hindi boring. Kaya hindi siya laging parabang nakasimangot na parabang saklob niya lagi ang mundo. Kasi alam niya, kahit meron siyang pagsubok na pinagdaraanan sa buhay na ito, hindi magtatagal, mapagtatagumpayan niya ito. Amen. Diba, sis, malapit na. Malapit na. Hallelujah. Now, to overcome, sabi ng dictionary, to overcome is to prevail in spite of adversity. The word adversity, enemy, mga kalaban yan eh. And we know that we wrestle against, not against flesh and blood, but against spirituality. That's in Ephesians chapter 6, verse 11 to 17. Pinaliwanag ko po yan, nasa yung about the full armor. Nasa YouTube po natin yan. So pwede nyo pong balikan kung gusto nyo pong maintindihan, maunawaan mabuti yung about the full armor, yung ating pong baluti na ipinagkaloob niya sa atin. Kasi hindi naman tayo, yes, sinugo tayo ng Panginoon sa mundong ito, pero hindi tayo defenseless. Mayroon tayong weapon na ipinagkaloob ng Panginoon. That is what? To put the full armor. And then, yun yung mga depensa natin. And yung atin pong offense na isang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? To overcome is to prevail in spite of adversity, to successfully solve a problem or defeat an opponent. Amen? And we know, has been said that you cannot defeat your enemy if you cannot define your enemy. Amen. It's very important that you are able to understand, to define also your enemy in order to defeat him. And we know that Satan is very cunning. Mayroon po, siya po ay very cunning, siya po ay manlilinlang, siya ay mandaraya. Kaya alam po natin yung kanyang mga strategy niya upang ikaw ay bumagsak, upang ikaw ay hindi makapagpatuloy sa iyong pananampalataya. Marami po siyang mga kaparaanang ginagawa. Kaya kailangan po natin na tayo ay maging mapagmasid. Kaya sabi ng Biblia, di ba, in 1 Peter chapter 5, that the devil is like a roaring lion searching someone to whom to devour. Kaya sabi niya, para daw siyang leon na umaatungal, nag-aabang siya ng kanyang masisila. Kaya tayo daw ay we have to be alert, we have to be ready, at kailangan tayo maging stand firm sa atin pong pananampalataya. Amen. Amen. Now, 1 John chapter 4 verse 4, the Bible says, you, speaking about the believer, their children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater
than the one who is in the world. Question, who is in the world? We know that in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, that the devil or Satan, the prince of this world, Satan, the God of this world, has blinded the minds of unbelievers. Kaya ang sabi niya ngayon sa mga mananampalataya, to the children of God, ang sabi niya, you dear children, speaking to us, nanampalataya sa Panginoon, those who receive Him, He gave Him the right to become children of God, in John chapter 1, verse 12. At ang sabi niya, you dear children, are from God, and have overcome them, because the one who is in you, sino daw yun? Speaking about the Lord Jesus Christ, is greater than the one who is in the world. Hallelujah. Napagtagumpayan na natin. Now, the Greek word most often translated overcomer stems from the word Nike. Kaya kita niyo yung Nike, sikat na sikat. Nike, which according to strong concordance means to carry off the victory. To carry off the victory. The verb implies a battle. The Bible teaches Christians to recognize that the world is a battleground, not a playground. You are standing in a battleground, not a playground. Ibig sabihin, mga kapatid, nandoon ka para nasa gyera ka. Sa mundong ito, mga kapatid, lagi tayong nakikibaka. At kapag hindi ka naging matatag sa mundong ito, sa pakikibaka natin itong ikaw ay magiging talunan at wala kahit sino ang gustong maging talunan. Kaya nga yung Nike, dyan nila nakuha yung salitang champion. Yung Nike pala, dyan pala yung to carry off the victory. Hallelujah. Ikaw ba ay mananagumpay? Amen. Gusto ba mong mananagumpay? Amen. Amen? Ngayon, gusto mong mananagumpay, mga kapatid, hindi tayo dapat yung parang wala ka ng pag-asa. Para bang ikaw ay wala nang victory, wala nang triumph, wala nang tagumpay, wala nang champion. Pero ang awit, di ba? Ang umayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umayaw. Amen? Amen? Amen. Now, the Bible has a lot to say about being an overcomer. The term overcomer is especially prominent in the book of Revelation, where Jesus encourages His people to remain steadfast through trial. Remain steadfast through trials. Hindi kasi sinabi ng Panginoon na wala ka ng pagdaraan ng pagsubok. No. Alam ng Panginoon na meron tayo mga pagsubok na pagdaraanan. Ang gusto ng Panginoon that we have to remain steadfast. Means, mga kapatid, ikaw ay magpakatatag. Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Joshua. Di ba? Di ba? That you have to be strong and be very courageous. Be strong and be very courageous. But before that, in verse 9, in Joshua chapter 1, verse 9, ang unang sinabi niya, in verse 8, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all what is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous and good success. And then in verse 9, sabi niya, be strong and courageous. Magiging strong ka and courageous ka kapag ang salita ng Diyos, the promises of God, nasa puso mo, alam mo, pinangahawakan mo. Amen. Amen. Now, the term overcomer is especially prominent in the book of Revelations, where Jesus encourages His people to remain steadfast through trials. Sabi niya dito, Revelation chapter 2, verse 26, to all who are victorious, to all who are victorious, who obey me to the very end. Ibig sabihin, hindi lang sa umpisa. To the very end, to them I will give authority over all the nations. And even, next, in verse chapter 3, in verse 21, those who are victorious will sit with me on my throne, just I was victorious, and sat with my fathers on His throne. Ang magtatagumpay, pakinggan nyo salita ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Speaking about yung afterlife, yung eternal life. Amen? Kasi ang Panginoon natin siya ay napagtagumpayan niya na. Kahit ang kamatayan, napagtagumpayan niya na. Because we know,
Yung power of death, yung kapangyarihan ng kamatayan ay nakay Satanas. Kaya kapag kamatayan na ang pinag-uusapan, lahat ng tao ay takot na. Ayaw pag-usapan. Pero ang mga mananampalataya, mga kapatid, ang kumilala at tumanggap kay Kristo kahit ang kamatayan ay hindi na nila kinakatakutan. Amen. Amen? Amen. Lahat ng tao, mga kapatid, sa ayon sa gusto niya, mamamatay at mamamatay siya. Amen? Amen. Hindi mo alam kung kailan. Darating at darating ang kamatayan sa buhay ng isang tao sa ayaw at sa gusto niya. Pero kapag mayroon kang Kristo sa iyong buhay, kahit pag-usapan ng kamatayan, hindi mo dapat kinakatakutan kasi alam mo na hindi ito ang tunay mong bayan. Ikaw ay, sabi nga ng ibang version, you are an alien in this world. Other versions said, stranger is in this world. In Philippians chapter 3 verse 21, our citizenship is in heaven, not on this earth. Kaya dapat ang atin pong tinitingnan ay hindi yung mga bagay na temporal, kundi ang atin pong isipan, ang atin pong buhay, ang ating focus ay nakapokus sa mga pang-eternal, eternity. Amen. Amen. Revelation chapter 21 verse 7, all who are victorious will inherit all these blessings, and I will be their God, and they will be my children. Sabi sa Tagalog, ito ang makakamtan, nino, ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya, at siya naman magiging anak ko. Now, mayroon tayong pag-aaralan dito. Yung una, binanggit niya magtatagumpay. Pansinin po ninyong mabuti. Ngayon dito, titingnan po naman natin, in 1 John, is the same John who wrote the book of Apocalypse. In Revelation, the book of Revelation, when he was in the island of Patmos, at he's the same John, yung nagsulat dito in 1 John, John the Beloved, ito yung one of the disciples of the Lord Jesus Christ na humihilig po sa dibdib ng Panginoon. Close po ito kay the Lord, kay Jesus. At ang sabi niya, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Ngayon, tanong, paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos? Masasabi mo na mahal mo ang Diyos if you keep His commandments. Kaya sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Doon mo masasabi na tunay nga na ikaw ay nagmamahal sa Diyos kung ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin yung Kanya pong salita. Amen. Now, verse 4. For every child of God defeats this evil world. Evil world, defeats. Ibig sabihin, tinalo niya, napagtagumpayan niya. Okay, defeats this evil world and we achieve this victory. We achieve this victory through our faith. Yung victory na yon, mga kapatid, napagtagumpayan mo na siya. Yung kanina, para ikaw ay magtagumpayan, kailangan mong magpakatatag ka, magpakatibay ka. Yung battle, kailangan, yung battle na yung pagdaraanan mo. Ibig sabihin, kailangan mong mapagtagumpayan yun. Kailangan, para bang sa laro, sa game, kailangan mo munang maglaro. Pagkatapos ng laro, doon mo pa lamang malalaman kung sino ang champion, kung sino ang mananalo doon sa game na yon. That is in the book of Revelations. But here, in 1 John, mga kapatid, mayroon nang nagtagumpay. Tapos na yung laban. Kaya ang sabi ng isang author nga, sabi niya, the triumphant Christian does not fight for victory, but we celebrate the victory already won. Ibig sabihin, tapos na ang yung laban. Katulad ngayon, kaninang umaga naglaro ang Golden State Warriors and Celtics. We know that, alam natin kung sino ang champion. That is Warriors ang nag-champion. Kahit panoorin natin yung replay, manood tayo ng replay, mga kapatid, tapos na yung laban. Alam na natin, kahit panoorin mo, tapos na yung laban. Ganon din po, mga kapatid, ang tinutukoy niya rito. At ang sabi niya, for every child of God defeats this evil world and we achieve this victory. We achieve this victory. Paano natin question? Paano natin na-achieve yung victory? Through our faith. Hindi galing sa iyo. Yan ay yung pananampalataya. Paano nagkaroon ng faith? That is the grace of God na ipinagkaloob sa atin through our faith. And who can win this battle against the world? It's a question mark, isn't it? A question mark, right? Anong sagot? Only. Everyone says only. Only. Those who believe that Jesus is the Son of God. So mayroon pong tinatawag na
tinatawag na parang mayroon pong kung sino lamang. Tinutukoy niya rito kung sino lamang yung victorious. Amen? Mayroon, amen? Now, sabi sa Tagalog, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Pero mo yung katabi, mahirap bang sundin? Mahirap bang sundin? Mahirap bang sundin? Amen. Pero bakit niya sinabi na hindi naman napakahirap sundin ang kanyang utos? Pero bakit parang napakahirap? Alam mo kung bakit? Mahirap sa sarili mong kakayahan. Mahirap kung nakadependent ka. Yes, it's not easy, it's hard if you are dependent kasi iyong sarili. Sa iyong sariling kakayahan. Pero pag kasama mo ang Diyos, mahirap? Hindi. Amen? Kapag ang salita ng Diyos ay ipinamumuhay mo, nilalagay mo sa iyong puso, of course, hindi mahirap. Kaya sinabi niya rito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Kasi yung sanlibutan ito, marami pong mga temptation. Marami pong mga pwedeng ibato sa iyo. Na marami pong mga dahilan na para ikaw hindi magpatuloy sa iyong mananampalataya, para ikaw ay sumuko. Okay? At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Remember always yung atin pong identity natin. Remember always yung atin pong faith natin na ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Dito mga kapatid, napagtagumpayan na. Sa Revelation kanina, upang ikaw ay magtagumpayan, kailangan mong makibaka pa. Amen? Mga kapatid? So, para clear po yun mga kapatid, pinapakita lamang dito na yung mga anak po ng Diyos, yung kumilala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, you are already declared victorious. You are already declared victorious. Ang tinutukoy niya doon sa Revelation, mga kapatid, yung mga challenges, yung mga test na yon, mga kapatid, na kailangan mong maging matibay. Maging matibay. He's not speaking about your salvation. He's not speaking about your faith. He's speaking about yung mga challenges na pinagdaraanan natin dito. Kasi alam ng Panginoon na marami tayong mga challenges, mga tests, mga trials na pwede, mga obstacles na pagdaraanan. Ang gusto naman ng Panginoon na tayo po ay magpakatibay sa ating pong pananampalataya. Amen. Amen. Now, overcomers are follower of Christ. Follower of Christ, who successfully resist the power and temptations of the world's system. An overcomer is not sinless. Doesn't mean you are sinless. Bakit? Nabubuhay ka pa sa mundong ito, kaya you are not sinless. An overcomer is not sinless, but holds fast to faith in Christ until the end. He does not turn away when times get difficult or becomes an apostate. Na hindi yung ibig sabihin na you're going to abandon your faith. Wala naman palang kwenta yung pananampalataya ko na ito. Bakit pa ako naging Christian? Kung kailan ako naging Christian, bakit ang dami mga challenges na ito? Wala na nga, balik na lang ako sa mundo. Ganun. Hindi dapat ganun ang maging attitude natin. You worship God in times, in good times, you have to worship Him also, even in bad times. Because you know that you have a faithful God. Mayroon kang matapat na Diyos. Alam mo na mayroong matapat na Diyos sa iyong buhay na napagtagumpayan niya na. At kung napagtagumpayan ni Kristo, parang sinasabi ni Kristo, na ikaw rin, mapagtatagumpayan mo ito dahil napagtagumpayan ka. In fact, sinasabi ni Kristo, matagumpay ka na eh. Tagumpay ka na. Ipamuhay mo na lamang yung tagumpay na yun na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Overcoming requires complete dependence upon God for direction, purpose, fulfillment, and strength to follow His plan for our lives. Ang problema lang, hindi natin ito ginagawa. Lagi natin ginagawa yung sarili nating diskarte. Hindi talaga natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Kaya minsan, nakikita natin sa ating sarili, marami pa rin mga dapat nating isaayos. Kasi nga,
yung pagsunod natin sa Panginoon minsan ay hindi kumpleto. Partial lamang. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, the Bible says, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Here it's speaking about the heart of God. Seek His will. So many people just seek the hands of God. What is the difference between the two? The difference is what? Seeking the hands of God means kung ano lang yung miracle yung pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Just like in the time of Moses. The difference of Moses and the people just seek the hands of God. The hands of God deals with His acts. Ibig sabihin yung mga miracles, yung mga provisions ng Panginoon. But those who knows the hearts of God, the minds of God, Moses knows the ways of God. And those who knows the ways of God, the minds of God, there's an intimacy involved there. Ibig sabihin mayroon pong malalim na relasyon. Kaya even in bad times, he continued to worship God. Even may mga trials na mga pagsubok in the wilderness, he continued to steadfast doon sa kanyang pananampalataya. So the people knows the hands of God. The hands of God deals with His acts. Yung mga provision lang ng Panginoon. But those who knows the heart of God, the ways of God, there is an intimacy involved there. Amen. Amen, mga kapatid? Now, kaya sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. He will show you which path to take. Nandito ka na parang alam mo, ito yung mabuti sa'yo. Ito yung makakabuti sa'yo. Ngayon, nalaman, narinig mo, nangusap sa iyo ang Panginoon. Marami siyang mga instrumentong ginagamit ang Panginoon para ituwid ang ating pamumuhay. Anong dapat mong gawin? Sabi ng Panginoon, He will show you which path to take. Anak, dito ka. Huwag ka dyan kasi mapapahamak ka lamang dyan. Imatikas ang ulo mo. Kaya mayroong mga consequence na nakikita mo. Sometimes, God may permit painful experience to correct you. Kasi mahal ka ng Panginoon. Amen. Kaya inaalaw niya na may mga painful na dumarating sa iyong buhay para mapagtanto mo na huwag ka dyan. Dito ka anak, kasi mapapahamak ka lamang. Kaya, huwag kang manangan sa sarili mong kakayahan, karunungan, kundi magtiwala ka ng buong puso at ipapakita sa iyo ng Panginoon kung ano ang mabuting landasin na iyong katahakin. At kapag sinunod mo sa kakalooban ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, alam mo na ikaw nga ay magtatagumpay at hindi ka mabibigo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga katahakin. Simple lamang. Tanungin mo muna ang iyong sarili bago mo gawin ang mga bagay-bagay. Panginoon, yung akin bang ginagawa ngayon? Yung akin bang buhay ngayon? Ikaw ba ay nalulugod sa akin? Kung gagawin ko ito, Panginoon, magbibigay ba sa iyo ito ng kapurihan? Thus, glorify God doon sa iyong ginagawa. Nagbibigay ba ng kapurihan? Malulugod ba ang Diyos sa iyo? Makakabuti ba ito sa iyong sarili? Makakabuti ba ito sa iyong kapwa? Kung alam mo, ito yung makakabuti sa iyong kapwa, magbibigay ng kapurihan sa Diyos, ituloy mo. Ngayon, kung alam mo naman na hindi nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, bagkus ikakasama pa ng iyong kapwa, kakasama pa ng iyong pamilya, aba, mag-isip-isip ka. Dahil kung ipinagpatuloy mo yon, tiyak, nakasadlakan ang iyong karanasan. Amen. Simple as that. You have given a choice between life and death. Amen. Ano ba yung atin pong pipiliin? Hindi naman ang Diyos ang pipili sa iyo. Binigyan kanya ng gabay. Ito yung gabay, yung kanyang salita. Kung ano ang dapat mong piliin. Ikaw ang magdidesisyon. Pipiliin mo siya o hindi? Susundin mo siya o hindi? O kung gusto mong sundin lang yung sarili mong diskarte, yung karunungan mo, nasa iyo. Pero pinapakita sa iyo ng Panginoon kung ano yung magiging bunga nito. Why?
Kasi kahit yung kinabukasan natin, nakita na ng Panginoon. Pero po sa atin pong buhay na ito, mga kapatid, there are two things in our life that we cannot travel on. What happened in the past and what will happen in the future. You cannot go back to your past because kaya nga yung past is past. And God does not consult your past to determine your future. But God knows, He sees already our future. Alam ng Panginoon yun. Kaya yung desisyon po natin ngayon, na gagawin po natin, napakahalaga. To whom you choose to honor, to whom you choose to believe, kung ano ba paniniwala natin, kung sino. Alam na ng Panginoon, nakita niya na yung ating kinabukasan. Amen. Amen. Are you with me? Amen. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Each time he said, my grace is all you need. My grace is all you need. Other versions, my grace is sufficient. My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Di ba? Kaya nga mayroong kanta, di ba, si Don Moen? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Amen? Huwag na, huwag na kantahin ba? Yun na yun. Pakinggan nyo na lamang, mga kapatid. Diba? Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, Apostle Paul, sinabi sa akin ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Why? He prayed. He plead 2 times, at least 3 times. Ilang beses siyang nanalangin, natanggalin yung mga... Hindi natin alam kung ano ba yung ipinapanalangin ni Paul. Think about the Apostle Paul who traveled sa maraming mga mission na ginawa na nagsulat ng epistles ng at least 1/3 of the New Testament. Nanalangin siya sa Panginoon na i-answered ng Panginoon yung kanyang prayer, yung kanyang dinadalangin na yun. Pero ang sagot lang sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient. Bakit? Sometimes kasi sa buhay na ito, mga kapatid, may mga bagay na hindi natin lubos maunawaan bakit nangyayari. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, your ways are not my ways. Nor your thoughts my, ang inyong isipan ay ang aking isipan. Ganun pa man, mga kapatid, kahit hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na ito, lubos pa rin natin ipagkatiwala sa Panginoon. Kasi alam natin na hindi naman ipapahintulot ng Panginoon na darating na mangyari sa ating buhay na ito kung hindi natin mapagtatagumpayan. Amen. Remember that? Yung pagsubok na ito na maraming mga palaso ulit na ini-inject, mayroon na namang mga virus na parating, mayroon na naman, di ba, mga tao, magtatago na, yung mga tao natatakot na, yung iba nagpapakamatay na. Kita yung mga strategy ng Satanas. Nawalan na ng pag-asa, nagkakasira na yung mga pamilya, nasira na yung buhay. Why? Kasi ito yung mga ini-inject ni Satanas. Alright? Pinapakita niya. Pero kung mayroon kang pananampalataya, mayroon kang tiwala sa Panginoon, nakikita ko yung mga nangyayari, mga bagay na ito sa mundong ito. Hindi ko alam kung paano ko mapagtatagumpayan yung mga pagsubok na ito. Isa lamang ang alam ko, Panginoon. Alam ko na ikaw ang Diyos na mabuti. Kaya magtitiwala pa rin ako. Mananalangin pa rin ako, Panginoon. Kahit ganito ang aking pinagdaranan sapagkat alam ko na hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Jesus encouraged those who followed Him to endure to the end. Anong sabi niya? Di ba? Ngunit ang mananatili tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. He's speaking about but the one who endures to the end will be saved. Now, a true disciple of Christ is one who endures through trials by the power of the Holy Spirit. Pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu, mga kapatid. The Holy Spirit dwells in us. When we receive Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit dwells in us. Nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na yan, patuloy po siyang nangungusap sa atin. Kaya lang, hindi natin siya napapakinggan. Kasi hindi tayo, yung fellowship natin sa Kanya ay madalang yung fellowship natin sa Kanya. Kaya kahit nangungusap ng Panginoon sa atin, hindi natin naririnig. Kasi busy ka. Ang dami mong ginagawa. Busy ang iyong isipan, busy ang iyong sarili. Kaya kahit nangungusap ng Panginoon sa atin, hindi natin siya napapakinggan.
Nandiyan yung kanyang salita. Sabi ng Biblia, ang salita ko ay malapit sa inyo. Nasa inyong mga labi, nasa inyong mga puso. Ang salita ng Diyos, upang marinig mo, mga kapatid, ay hindi mo na kailangan pumunta ng taluktok ng bundok o sa pusod ng karagatan para marinig mo ang kanyang salita. Nasa inyong mga labi, nasa inyong mga puso. Ibig sabihin, maraming mga paraan na ginagawa ang Panginoon para kumilos sa ating buhay, para kausapin ka, para bumalik ka sa Kanya. Pero minsan, busy lamang yung ating isipan. Marami lamang tayong mga ginagawang kaabalahan, kaya hindi natin naririnig ang pangungusap ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Maaaring ngayon, nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya lang, baka ang iniisip mo na ngayon yung labahin mo. Baka ang iniisip mo na ngayon ay yung iyong, kung hindi man yung labahin mo, baka iniisip mo na ngayon yung trabaho mo. O baka maya, ang iniisip mo yung utang mo. O hanggang ngayon, ang iniisip mo yung problema mo. Lago kang nakapokus sa iyong problema. At lahat ng iyong pinupokus mo, mga kapatid, lumalaki yan. Think about the magnifying glass. When you focus the magnifying glass, maliit naman talaga siya. Pero pag pinukus mo yung magnifying glass, lumalaki siya. Lagi kang napokus sa problema mo. Problema mo sa umaga, iniisip mo, sa tanghali, sa trabaho, problema mo. Kaya yung problema mo, hindi naman talaga malaki. Lumalaki lamang. Because you magnify it. And God called us not to magnify our problem. He called us to magnify our God because we have a big God. And when you magnify God, lumalaki ang Diyos mo. Amen. At dahil nakapokus ka sa mga pangako ng Panginoon, mapapansin mo, yung problema mo, lumiliit na. Amen. Paggising mo sa isang umaga, tapos na pala yung problema mo. Kasi pwedeng kumilos ang Panginoon. One word lang sa Panginoon. Tapos na. Pwede kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya i-focus mo yung mga pangako ng Panginoon, yung salita ng Panginoon. Ang tingnan mo yung Panginoon. Alam ko, Panginoon, ikaw ay mas malaki kaysa aking suliranin sa aking problema, Panginoon. At kapag lagi, yun ang lagi mong minimeditate, you meditate yung mga promises ng Panginoon, di ba pagising mo sa umaga, Lord, salamat. Miya ko mayroong problema ko na ito, daming mga tumatawag sa akin, nagtitext sa akin, yung utang ko, yung trabaho ko, hindi ko alam mo nang gagawin ko. Panginoon, alam ko, mananagumpay ako. Amen. Amen? Pag yun ang attitude mo, di ba? 1 week, ganun yung attitude mo, magugulat ka. Today is a new day. Today, alam ko, mayroong inihanda na pagpapala sa akin sa Panginoon. Amen. Kahit alam mo, pagpasok mo sa trabaho, yung maraming mga sip-sip na nakikita mo doon, maraming mga pasaway, pero nandoon yung promises ng Panginoon sa buhay. Lord, alam ko, mayroon kang magandang inihanda sa akin. I will give my best because I'm working for the Lord and not for men. Kapag gano'n ang attitude mo, ako, magugulat ka. Amen. Magugulat ka isang araw. Nilipat ka na pala ng Panginoon, meron ng promotion, meron ng provision, pag nakapokus ka lang, bakit ito nadagdagan siya? Tamad-tamad naman. Bakit ito parang sip-sip siya? Bakit ito? Kaya yung problema mo, matutulog ka na nga lang ng mahimbing sana sa gabi, hindi ka pa makatulog. Kasi iniisip mo si Ahmad, si Mahmoud, si Kumar. Iniisip mo, siya dadagdagan. Iniisip mo, tinatanong mo sa iyo, ano ba problema sa akin? Hindi naman ako tamad. Ha? Huwag masyadong malalim ang iniisip natin, kapatid. Tuloy lang yung buhay. Tuloy lang. Keep doing kung ano yung kalooban ng Panginoon. Keep doing it. Kasi kung panahon niya, pakinggan mo, kasi kung panahon mo na, there is no devil in hell ang makakapigil sa iyo pagkapanahon mo na. Pag gusto ka ng pagpalain ng Panginoon, pagsamahin mo na lahat ng demonyo sa impyerno, hindi makakapigil. Kasi sabi ng Panginoon, anak, panahon mo na para lagi ka na lang nagse-celebrate sa tagumpay ng iba. Ikaw naman ang pagpalain ko. Celebrate your own victory. Maraming Amen. How do you like that? Ay, praise God, na-promote ka ngayon. Praise God. Ay, ano ka na ngayon, di ba? Praise God. Lagi ka na Panginoon, kailan kaya ako? Kailan kaya ako? Di ba? Kaya natin yun. And give Him the glory kapag ikaw pinagpala ng Panginoon, meron kang provision, meron kang promotion, give Him the glory. Do not take the glory. Amen? Give Him the glory. Para pa natin ang Panginoon. Romans chapter 8, verse 35 to 39, the Bible says, can anything ever separate us from Christ's love? Can anything? No.
separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the Scripture says, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. No! Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. 38, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Nothing, nothing. Amen. Sabi ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Why, mga kapatid? Because our hope based on His love, mga kapatid, na yung ating pong pag-asa ay hindi po nakadepende sa atin. Nakadepende po doon yun sa pangako ng Panginoon sa atin. Think about that, mga kapatid. Di ba? Bakit ka parang, ano ka yung, parang bang, hirap na yung kalooban mo, gano'n. Yes! Kasama sa buhay yan mga kapatid Kasama sa buhay yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, kasama yan Amen? Baka mayroon din nagtiis sa iyo panahon mo naman para ikaw naman yung magtiis. Iayaw mo. Nung ikaw. Di ba? Sino ba ang walang mga suliranin sa mundo nito? Siguro pagka malaki na yung bansa, mayaman na, powerful na, wala nang suliranin. Yung mga Amerika, very powerful yan. Daming nuclear, maraming, wala na. Really? Tanungin mo sila. Yung gun news nga nila, nagkagulo-gulo sila hanggang ngayon Di nila alam kung paano. Pahigpitin ba yung yung pagkuha ng lisensya o hindi? Nasa constitution nila, hindi nila kung gagawin nila. Yung Russia, siguro matibay na yun. Hindi na natin. Problema gawin, correct? Mas malakas sila, kaya nila yung Ukraine kasi maliit lang yung Ukraine. Really? Hindi natin alam kung wala. Kaya nga, sinasama natin sa prayer, di ba? Kasi yung problema mo ngayon, trabaho mo. Mahal yung trabaho mo ngayon. Problema mo ngayon, yung relasyon mo. Hirap na hirap yung kalooban mo yung problema nung nandoon sa Ukraine, kung paano lang siya makapunta doon sa kabilang city. Kasi hindi niya alam kung bukas buhay pa siya o hindi na. Ganun yung pinagdaraanan nila. Yung pinagdaraanan mong problema ngayon, pagsubok ngayon, sularan, huwag mong isipin na parang kinakalimutan ka na ng Panginoon. Dahil yung pagsubok na yan, problema na yan, siya rin ang magpapatibay sa atin. Sa ating pananampalataya. Amen? Kasi kapag nakakita tayo ng giant, alam natin, ano yan ano na to, hindi na tayo Sometimes yung giant, blessing yan Are you with me? Amen. Blessing yan. Think about David, mga kapatid. Hanggat hindi niya na-face si Goliath, mga kapatid, there's no provision. But after he defeat Goliath, alam natin yung nangyari, he was close to the palace. Pero alam natin yung giant na yun. Di ba, anong ginawa ni Goliath? For every day, for a period of at least for 40 days. Think about that. Every day. So, doon sa sumisigaw siya. Sinong lalaban sa akin? Every day. Takot na takot yung mga tao. Pero nandito isang shepherd. Sino yung yung supot na yan, nasisigaw-sigaw dyan? Ako lalaban dyan. Hindi ko lalaban dyan. Lalabanan ko yan sa pangalan ng Diyos. Aking Diyos na si Yahweh. Nagtagumpay siya. After that, he was close to the palace. Pero dati walang pumapansin sa kanya. Kaya every time you see a giant, problema sa buhay nyo, think about a blessing. Because every time you solve a problem, you create a reward. Let me repeat that. Every time you solve a problem, you create a blessing. And if you solve the problem of others, you create also a reward. Are you with me? Amen. Mayroon akong problema ngayon. Pagsubok ito. Ano yung problema? Kapag nasolve ko tong problema na ito, alam ko, mayroong pagpapala na kasunod. Amen. Hindi pwede yung pagpapala. Think about it, mga kapatid.
Nasolve yung isang problema. Lahat ng bagay sa mundong ito nag-umpisa lang sa maliit na ideas lang. Nung nasolve niya yung ideas na yun, blessing na. Halimbawa, ang problema, ilaw. Dati, alas 6 pa lang, lahat ng tao tulog na. Okay? Tulog na. Pero hanggang ngayon, 24 hours, yung tao nagtatrabaho pa rin. Bakit? Yung ilaw. Nasolve niya yung ilaw. Every time you solve a problem, you create a blessing, you create a reward. Alam mo katabi, anong problema mo ngayon? Sabi ng iba naman, di ba sabi ng Biblia, to mind your own business also? In 1 Thessalonians? Yes. Isa, kapag mayroon ka problema, sabi ng mga psychologists, pag mayroon ka ng problema, para matulungan yung problema mo, ano sabi nila? Maghanap ka ng taong katulad ng iyong problema. Tulungan mo yung tao na yon. Kapag tinulungan mo yung tao na yon, may ibsan na yung problema mo. Di ba yung scripture? Remember that in Hebrews chapter 10 verse 25? That there is a power, yung fellowship. Amen. Amen. Let us encourage one another. Kasi kapag ikaw ay nandun ka sa fellowship, nai-encourage ka, nag-i-encourage ka rin. Amen? Amen. Kasi scripture yan. So an overcomer, sabi niya, an overcomer clings to Christ no matter how high the cost of discipleship. Hebrews chapter 3 verse 14, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Sapagat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Noong unang sumampalataya. Noong una kang, isipin mo yung na-realize mo kung narinig mo yung salita ng Diyos kung paano ka pinatawad ng Panginoon. Kung paano ka tinawag ng Panginoon. Sa dami mong pagkukulang, mayroong taong, sa dami mong kasalanan, mayroong umibig sa iyo, mayroong namatay para sa iyo. Na-realize mo yun. Bumalik ka sa iyong first love mo, sa Panginoon mong pag-ibig ngayon. Pag-alabin mo ulit. Amen, mga kapatid? The key to overcoming discouragement is to remember God's promises and apply them. Simple as that. Lagi mong alalahanin yung mga pangako ng Panginoon na yung nangako sa iyo ay tapat. He is proven faithful and true to all His promises. Amen? Lahat. Tapat siya sa kanyang mga pangako. At i-apply mo ngayon sa iyong buhay. God's promises and apply them. When we know the Lord, we can stand upon the promises He has given His people in His Word. Whether or not we see the fulfillment of those promises in this life, His promises still stand. His promises still stand. We know that what happened in Hebrews chapter 11. If you read the book of chapter 11 in Hebrews, yan yung mga heroes of faith. All these people died still believing what God had promised them. They did not receive what was promised, but they saw it in all from a distance and welcomed it. They agreed that they were foreigners and nomads here on earth. Obviously, people who say such things are looking forward to a country they can call their own. If they had longed for the country they came from, they could have gone back, but they were looking for a better place, a heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Kaya dito mga kapatid, in Hebrews chapter 11, kung titingnan po natin yan, mayroon naman sa kanila na hindi na nila natamasa yung mga promises ng Panginoon, pero yung mga pangako ng Panginoon still stand na nanatili yon. Kasi libo-libong taon na nakakaraan, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin yung buhay nila. Na yung mga taong ito, sila yung mga champion sa kanilang pananampalataya. Amen? Think about yung babae na alabaster jar, yung ginawa niya. Binuhusan niya yung paa ng Panginoon na yung halos ng yung napakalaking halaga na yon. Ang akala ni Judas, sayang lang eh. Judas Iscariot, sayang yan. Bakit tinapon niya? Pero yun, hindi sayang yun. Kasi ginawa niya sa Panginoon. Kahit hindi nasulat yung kanyang pangalan, mga kapatid, we know na yung kanyang pangalan na yun hanggang ngayon pinag-uusapan natin.
kung sino yung nagbuhos sa paa ng Panginoon yan. And I want to meet that lady one day. Kung sino yon, sino yung nagbuhos na yun. May sabi nila, maybe that is Mary. We don't know. Kasi maraming Mary na babae ng mga panahon na yun. Pero yung ginawa mo sa Panginoon, mga kapatid, kabutihang ginawa mo sa Panginoon, hindi nalilimot ng Panginoon yan. The Bible says in Hebrews chapter 6 verse 10, "For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown." Yung pinakita mo na labor of love, ginawa mo sa Panginoon, hindi na nasayang niya. Kahit kailan. This knowledge kept the Apostle Paul pressing forward, preaching the gospel, eventually ending up in a Roman jail, where he lost his life. From prison, he wrote, "I press on toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus." Alam natin ano nangyari sa kanya. Pinugutan siya ng ulo, pero siya, champion pa rin si Paul. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Alam kasi ni Paul yung kanyang identity, alam ni Paul yung pagkatawag sa kanya. Kaya ang sabi nga niya in Galatians chapter 2 verse 20, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me." Would you stand up please, mga kapatid? He could press on through persecution, rejection, beatings, and discouragement because his eyes were on the ultimate prize, hearing the words, "Well done," from his Lord and Savior. Conclusion, mga kapatid, alam po natin na maraming mga pagsubok, mga problema, mga challenges na pinagdaanan si Paul sa kanyang buhay. Even yung mga disciples po ng Panginoon. From the Old Testament to the New Testament, yung mga sa lumang tipan, marami pong mga lingkod ng Panginoon ang dumanas ng iba't ibang mga challenges sa buhay. Lahat ba sila bigo? Hindi. Lahat po sila ay mananagumpay. Alam mo kung sino mga bigo? Yung hindi nagpatuloy at hindi nagtiwala sa kanila. Lahat sila ay napahamak. Even in the times of Noah, di ba? Lagi na lamang nagpipreach si Noah, walang maniwala sa kanya. Di ba? Walang maniwala, pinagtatawanan lamang si Noah. Napakaraming taon yun. Pero alam po natin ang nangyari. Marami pong mga napahamak. Yung mga hindi nakinig sa kanya, hindi nagpatuloy, hindi nagpatuloy, hindi nagtiwala sa Panginoon. Pero si Noah, kanyang sabihan, naligtas. Itutuloy pa rin natin yan from Abraham, Isaac, kay Jacob, kay Joseph, sa lahat na maraming mga lingkod ng Panginoon, maging sa mga judges. Lahat po sila nagtagumpay. Pero yung mga nabigo, yung mga hindi nagtiwala sa Panginoon, yung mga disipulo ng Panginoon, alam po natin yung ginawa po nila. Nung sumunod po sila sa Panginoon, maraming mga bagay sa kanilang buhay na ang kanilang sinacrifice po nila. Pero tinanong sila ng Panginoon, "When I send you without drinks, without food, without clothing, did you lack anything?" Ang sagot ng mga disciple, "No, Lord, hindi kami nagkulang." Why? Because when you seek first His kingdom and His righteousness, sabi ng Biblia, all these things shall be added unto you. Even si Apostle Paul nakita niya. At tayo ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, magpapatuloy ka pa rin sa pananampalataya mo, iibigin mo pa rin ang salita ng Panginoon. Kahit maraming mga challenges, mga temptation, mga pagsubok, problema sa buhay. Magpatuloy ka lang, kapatid. Magpatuloy ka lamang doon sa tamang landasin. The Bible says, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Kasi kung magpapatuloy ka sa Panginoon, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok, mga challenges, alam natin na mayroon pong liwanag. Alam po natin na mayroon pong pangako ang Panginoon. Jesus didn't say we might experience tribulation. He said it will surely happen. But be cheerful. Jesus gave His life to overcome the world through His death and resurrection. We cannot overcome on our own, but through the help of the Holy Spirit, prayer, and total faith in God, we will overcome every problem. Amen? Amen. So wala pong problema na hindi kayang lutasin ng Panginoon. I don't know kung anong pinagdaraanan po natin ngayon. Maybe this time, some of you meron kayong problema sa finances. Maybe some of you right now meron kang problema sa iyong health.
or maybe this time, pero kang problema sa iyong marriage mo. You are not satisfied with the quality of your marriage. Maybe this time you're not living right. You know that your heart is not right with God. But today, you want to make it right. You want to make a commitment sa Panginoon. Gusto mong isaayos ang iyong buhay. Hindi mo alam kung paano mo lutusin ang problema na yun. Maybe this time, alam mo na panahon na para isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Totally surrender mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Kahit dahil alam mo na ikaw ay nandito ka sa tanika lang ito, hindi mo alam kung paano ka makawala sa kasalanan na yan. Pero narinig mo ngayon ang salita ng Diyos. Ito na yung tamang panahon. Do not think that this is a coincidence. This is not a coincidence. Mga kapatid, God is calling you for such a time as this. This is the divine appointment of God. Amen. Come to Jesus today and surrender your life to Christ. Ano man ang iyong pinagdaraanan, kapatid. At kapag ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, pangahawakan mo ang promises ng Panginoon. Mga kapatid, mapagtatagumpayan mo yan. At gusto kitang ipanalangin din. And every head bow and eye close. And I don't want to miss this opportunity without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. At kung alam mo sa oras na ito na tinatawag ka ng Panginoon, nangungusap sa iyo ang Espiritu ng Diyos, do not harden your hearts. God is calling you. Come to Jesus today and surrender your life. Say this prayer by heart. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, sa oras na ito, pinagsisisihan ko, inihingi ko ng tawad ang aking mga kasalanan. Lahat-lahat, Panginoon, sa oras na ito, kinikilala ko ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko na ang aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, I surrender my life, my body, my soul, my spirit, my job, my dreams, ang lahat-lahat. Sinusuko ko na sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa kaligtasan. Marami pong salamat sa kagalingan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang kagalingan, ang tagumpay na itinapos mo na sa cross ng Kalbaryo. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, paniwalaan mo ang salita ng Diyos at yan ang pinakamaganda na desisyon na ginawa mo sa iyong buhay na kilalanin mo, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Kapatid, pamalita mo yan sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Pamalita mo, and make sure mga kapatid, go to church and read this Bible. Get connected sa mga church katulad dito. At kapag ginawa mo yan mga kapatid, your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now, right now, I bless you in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! Amen! Salamat po sa mga overcomer at sa mga victorious. Amen? Muli po mga kapatid, maraming po salamat sa inyong pagsama. And we love you. God bless.